9:30 ng gabi sa Philippines. Kasi ano dito 8:30 ng umaga dito sa amin eh. So 9:30 ng gabi sa Philippines, London naman 2 PM sa Philippines. Ang Asia is 8 PM sa Philippines. Okay? So ang kill zone, dito lang tayo magte-trade. Or yung rule na sinet ko, dito lang ako nagte-trade within this kill zone area lang. Kasi yung kill zone area, like yung New York, London, Asia, dyan malalakas yung volume. Okay? Pero may chance na nagre-ranging din. Usually Asia, nagre-ranging madalas. So iwas lang dyan. Pero pag ang New York, ay Asia, pag minsan nag-opening yung biglang continuation o kaya biglang reversal. Okay? So itong Asia, ito makikita nyo ito. Pwede natin ano. Okay, bahay natin ng kulay. Red, yellow, green. Yan. Okay, itong si Asia, simula siya ng 8 PM. 8 AM sa Philippines. So itong volume nito, ito maganda mag-trade yung area na yan. Hanggang anong oras siya? Hanggang 11:30 ata sa ano? Hanggang 11:30 sa Pinas. Ito lang siya. 2 hours lang. 7, 8, and 2, hanggang 12. Okay? 7, 8, 9, 10. Wait, parang mali ito. Okay. So, Asia, mag-start siya ng 7 PM dito sa amin ha. 7 PM. So, 8 AM dyan sa inyo. Diyan madalas yung volume ng Asia. So, merong Asia low, tsaka may Asia high. Okay? Key levels din yan yung mga Asia low, Asia high, New York low, New York high, London low. Ganoon lang siya pag kill zones. Diyan ka lang magti-trade. Okay? Kasi usually tignan nyo. Diba Asia? May high. Tapos nagbumaba. Tignan mo, naging key level mo rin to. Na-sweep ng London. Tapos nagbaba. Okay? So kung titignan nyo to, magandang confirmation to. Nag-London ka. Sweep. Tapos baba. Tapos sinweep ma ulit. Baba. Kasi kung titignan nyo tong area na to, meron kang supply area. Which is ito. Kita ba? Supply area to. Yan. Supply area. Diba? Kita nyo? Supply. Doon siya nag-react. Bagsak. Yung Asia nga eh. Tell nyo. Midpoint ng supply. Tsaka binaba. Ganun lang yung ano. Kill zones. Doon lang kayo magti-trade. Set kayo ng trade ng ano nyo. Ng rules nyo. Sa kill zone kayo mag-trade. Mas maganda ang volume. Tsaka kunin yung mga low and high. Yun yung mga key level nyo rin. Ito maganda pa nga ito pag binalikan to, sweep. Tapos may ano ka dito, inverse per value gap. Pwede mag-entry dito, banda dito. Pabay. Okay? Okay. Next, paano mag-mark ng supply and demand sa current trend ngayon, bro? Hirap ko mabasa. Okay.
Supply and demand, dito ako nag-start daily. Actually 4 lang eh. 4 hours lang ako talaga. So, paano ko makikita ang supply and demand? Ang supply and demand, ganito siya. Okay. So, pag bumaba, ito ang supply area. Okay? Kasi bumaba. Supply area, baba. So, pag galing sa baba naman, pataas, ito yung demand area. Rinig ba ako? Hello, hello. Rinig. Yan, rinig na. Teka. Yan, rinig na tayo. Rinig. Hindi, okay lang to. Okay na ba? Okay, supply area, supply demand. So, tandaan nyo, ang supply from top, pababa. Supply, pababa. Supply area, pababa. Demand, galing baba, pataas. Ito yung demand area. Okay? Supply, pababa. Demand, pataas. At wala pa din. Di nyo ba rinig? Di pa ba rinig? Clear naman daw eh. Baka sa inyo yung mahina. Yun. Iba meron. Baka naka-ano kayo. Hindi kayo naka-speaker. Pero basag. Teka. Yan. Okay na? Yan. Clear. Okay. Ulit lang ha. Supply area. Galing taas, pababa. Supply, pababa. Demand, baba, taas. Baba, taas. So ito, tsaka tandaan nyo, ang supply and demand, kailangan ano siya ha? May rally, base. Ito yung base, yung pag nag-consolidate. It's either pataas or pababa. Okay? Tandaan nyo, rally or drop, either to. Yan. Basta tandaan nyo, mayroong pababa, tapos nag-consolidate at pataas or pababa, yun ang valid na demand and supply area. Okay? Okay, so hanap tayo. Ito. Pababa, consolidate, bumaba. Anong tawag dito? Sa area na to. Supply. Tama. Supply. Supply area to kasi pababa siya. Nag-base, nag-drop, base, drop. So, supply area to. O ito. Tawag dito. Drop, base, rally. Ano to? Demand naman. Ganun lang, supply demand. Basta tandaan nyo, dapat meron siyang base. Meron siyang base. Ito, may base, drop. Base, drop. Base, drop. Base, drop. Okay? Ganun natin siya tinitignan. Ito, base, drop. Okay? So, from 4 hours, ganito ko siya tignan. Ha? Ito. So, bago yung impulsive move na candle, yun yung kukunin kong supply area. Itong candle na to. Meron tayong tinatawag na area
Na ganyan, yung lahat ng base kukunin nyo from wick na pinakamataas tsaka wick na pinakamababa. Okay? Coach, paano kung nabubutas? Ibig sabihin, hindi siya valid na supply area or demand. Or meron pa siyang kailangan balikan bago ibagsak. Which is, yung confirmation nyo dapat is merong OBFVG or fair value gap. So kung titignan nyo to, may fair value gap ka dito. Kaya binutas pa siya. See? Nag-fair value gap muna bago nagdire-diretso. Kung re-refine nyo yan sa 1 hour, ay sa daily pala kasi galing tayo 4 hours. See? Nakita nyo? May fair value gap pa siya dito. Yan pa yung binalikan niya. Gets? So yung supply mo kanina, 4 hours, kinuha mo yung last na, yung base na yon, yung buong base kinuha mo, binalikan niya, pero may fair value ka pa dito, which is yung almost midpoint yung kinuha, bago na dinaretso. Titingnan nyo, tayo mo. Ito yung supply area, di ba? So nung bumaba, binalikan, yung supply area na retest, pero may fair value ka pa sa taas, yun ang kinuha niya, bago nagdire-diretso. So usually, pag ganyan, short ka rin dito, fair value gap, stop loss mo yung kalahati, target mo yung recent low. Okay? 3,500. Okay, gets? Ayan ang maganda pag kinukuha nyo yung mga high time frame like 4 hours, 1 hour, daily. Isang entry, ito na nyo. 3,000. Pero kung gusto nyo mabilisan, 1 hour. Hanap kayo sa 1 hour. Ito, anong area to? Demand zone. Kung makikita nyo, ang laking impulsive candles niya, no? Kung kukunin nyo yan, demand. Okay. Ito, maganda pasukan ng buy to. Pag binalikan to, pag binalikan yan, kasi bakit? Key level nyo to, di ba? Pag na-sweep yung Asia low, mas meron kayong OBF VG dito, magandang entryhan yan dito, bago lumipad ulit. For buy. Gets? Ito magandang entry point to. Kung masisave nyo. Zone to, buying zone to. To. Buying zone. Yan. Screenshot nyo na. Ayan na, nagbibigay na ako ng mga buying zone, entry zones nyo. Okay? Ito, 1 hour din. Pero usually, pag mag-mark ako ng mga supply demand, kinukuha ko lang yung pivot candle kung tawagin. Yung pivot candle, yun yung last candle bago nagkaroon ng impulsive move. Okay? Yung last candle before ng impulsive move. Gets? So, pag kinuha ko yan, yung candle na yan yung supply area ko. Okay? So, bumaba, namitikit na ng konti, binalikan. Dito. Ito, usually, sa ano ko pumapasok dyan, midpoint ng last candle. So, ito, wala pang midpoint. Kung gusto nyo pasukan yan, pwede na. Pero since, ano siya London high, so may chance na i-sweep pa yan bago bumaba. So, kung nag-midpoint kayo dito, tapos nyo yung kalahati lang,
yung recent low, which is ito, di ba? Recent low. Oh. 1:2.9. 300 pips din. Di ba? Pakasimple, di ba? Yun lang kukunin nyo. Ito. Last candle, impulsive move. Kunin ko tong last week to week, which is yan yung demand. Okay? So, kumangat, binalikan, midpoint, pero bumaba pa. Tira nyo, bumaba. Ang kinuha niya is yung true day open. Pag ganyan, nakita ko may demand zone ako, tapos may true day open, yan ang pinapasok ako yung true day open or midpoint. So, since yung midpoint na muna tayo, kunin yung SL yung bottom week. Target nyo yung recent high. TP, di ba? 386 pips. Gets? True day open, ano lang yan? Parang pandagdag confluence ko lang yan. Saan ko ba nakita yan? Nag-behave ka sa class. True day open. Nag-class. Hindi ko na makita. Pero pag ano, hanapin ko ulit. Okay, so ganun lang. Midpoint in demand. Yung last candle before na impulsive move. Ganun lang din. Okay? Okay, isa pa. Ito tayo. Last candle before impulsive move. Sige, yan na. Sa bibi pa ka. Wala, sige na kagkupot. Pero dito binutas tayo. Ayun, ang lakas ng buyers dito ah. Ba't tayo binutas dito? Ayun. Meron tayo ditong OBFVG order block. Okay? May order block tayo dito. So, kunin nyo din yung order block para sigurado Pero bid naman ka pa. Wala na yung bid nyo kayo. okay yung fair value gap. Okay? Scott! So, doon ka rin kukuha. So, yung ganitong entry na ganyan, di ba nag-entry kayo midpoint? Agad-agad. Ibig sabihin yan yung aggressive entry. Okay? Kasi ang confluence nyo lang dyan is yung pivot candle. So, pero pag na-SL kayo, hanap kayo kung ano pa pwede niyang balikan bago bumagsak. Which is may fair value gap rito tsaka order block. Okay? So, yun yung kinuha niya. Eto. Ayan o. Ito yung kinuha niya. Yung bottom week ng OBFVG. Bago siya tuluyang bumagsak. Bagsak oh. Grabe oh. Ilan yan? $1,500 pips. Grabe naman to. Hanap tayo sa iba. Wala kayon. Sansay kong pakayon kong pagkukusa kong. Ay, ito na ba naghilak ko? Ay, banda. Sa kuya naman ba din siya? Ito, tingnan natin ito. Kita niyo to? Itong dalawa. Kunin natin siya as zone. Supply. Refine natin ng 1 hour. Yung last pivot candle. Ay, tingnan natin kung tinamaan yan. Ayun, tinamaan. Di ba? Tinamaan siya, pero may binalikan pa.
Which is itong area na to, another supply. Supplied area. Gets? Bago siya bumaba ulit. Okay? Ano lang, supply demand area. Supply demand. Kunin nyo lang yung base, last pivot candle, drop. Tapos hanap kayo ng confluence kung anong pwedeng kunin doon. Minsan liquidity or OBFVG bago nyo entryhan. Okay ba? Ano, wala na? Wala na may tanong? Wala na bang may tanong? Top-down analysis, coach. Okay. Yung sa top-down analysis ko, iba ako mag-top-down analysis eh. Kinukuha ko yung weekly na ganito. Teka, meron pa pala akong technique na bibigay sa inyo. Supply and demand. Paano nyo malalaman na valid yung supply-demand area nyo? Di ba meron tayong base drop, tsaka base rally? Ito pa isa. Base drop. Punta kayo dito. Heiken Ashi. Yan. Dito ko nakikita yon. Ito. Yung naiipit ng mga ilang kandila, yun ang valid sa akin. Okay? So, itong tatlo. So, itong mga tatlo, yan ang, supply area. Diba? Pasok. Baba. Binalikan. Yung area na yan. Babagsak. Ito, mga naipit. Mga iilang naipit bago mag-continue. Kunin lang natin yan. Yan. Binalikan. Bagsak. Diba? Ito, maganda tong supply area to. Pag ito binalikan, kaso 5,000 na. Tagal pa yan. Tayong 1 hour. Ito. Demand area. Kita nyo? May chance na pag nag-bounce dyan, lipad. Ito. Dalawa lang. Pag kinuha nyo yan, sa pool, bagsak. Diba? Okay ba? Yun lang. Isang dagdag confirmation lang din to, Heiken Ashi. Okay na? Goods na goods. Okay. Top-down analysis. Nag-entry ako 5 minutes or 15. So pag ang 15 ko, kunyari nasa area na ako ng Usually pag supply and demand, kahit hindi kill zone. Kasi may chance na binabalikan siya hindi pa kill zone. Pwede na yun. Maganda to yung na to. Maganda yung supply and demand 4 hours. Down to 15. Tapos enter ka ng 5 minutes. Ganun lang. Okay. Tapos, top-down analysis. Ganito ako mag-top-down analysis. Line chart. At akong daily. Hanapin ko na yung mga zones ko niyan. Ito. Classic A. Classic A.
Classic A. One day. One day. One day. Okay? Pero yun, kinukuha ko rin to. Classic V. Right. One day. Okay. Okay, tas down ako ng 4. Re-refine ko pa siya ng konti. Or mag-a-add ako. Ito, 4. H. V. Doon lang, 4H. Kunin ko lang yung mga A, ano yan. Classic A ito, Classic V. Classic V. Ito, Classic V ulit. Yun lang, hanggang sa makapunta ako ng 1 hour. Ito, nagpasok. Pasok to sa Classic V ng 1 hour din. Ito, may 1 hour din dito. Ganun ko lang siya tinitignan. Balik na ako dito. Kasi na nga natin ito muna. Okay. Yan. Hintayin ko lang uli mag-bounce dyan sa mga ganyan. So, hintayin ko mag-bounce dyan. Basta make sure ko na merong liquidity. Pag na-sweep yan at nag-bounce dito, doon ako magbabay. Or pag binutas to, ganito mangyayari dyan eh. It's either i-sweep tong liquidity, mag-bounce dito, continuous, or butasin. Kunin muna to. Kunin muna tong isang liquidity na to bago mag-bounce ulit dito. Gagayan yan eh. Kung continuation siya pataas. Ganun ko lang siya tinitignan. Mga magic lines. Tignan nyo. Ito yung kanina, di ba, sa 4 hours? Ito yung sa daily, di ba? Daily kanina. 1 day. Ito yung minart ko. Pumalik, retest, bagsak. Ganun ko lang siya tinitignan. Okay? Tapos ang entry ko mga nasa I'd say 5 minutes, 15 minutes. Pag nakikita ko nare-respect yung line ko, kunyari ito, Hours Classic V. Pag yan pumunta dito at na-respect, magre-retest yan eh. Tsaka ako mag-entry. Sa lower time frame yan ah. Ganun lang, ganun ko lang siya tinitignan. Okay na? Ano pa mga tanong nyo para mapagtulungan natin? Lain po kayo, no? Lain sa buwan. Part! Ito ka! Ako ka! Oo, paano doon ka na? Pagpuat ba? Ayaw po. Ano ba kayong tanong? Sarap, pagdali. Para mo na ako. Tulong. Go! Ano ba isa? Paunti ka doon? Ano ba ni? Paunti ka sila na. Kisa man yung tayo dire. Ala! Lala! Isa mo doon. Tanong mo sa team. Ay, atras kita. Balik sila doon. Kaya na, atras.
Bruno! Kauro na. So, nasa ka diri ha? Liquidity. Okay. Tigil ni bata. So, okay, ganito. Ako! Natanaw ko na ni Amo, bro, kamuang. Pagpuyo na, Bi. Pagpuyo na, Bi. Pagpuyo. So, ang mga liquidity, ganito siya. Lingkod! Muliho, ang patangin lang mo. Sikak. Pag uptrend, Pundat. ito ang liquidity mo sa baba. Di man nag-adjust mo, di ko gawa. Naman ang kuha ng parcel, bayad. Okay? So, malalaman nating valid ang liquidity kapag ito Nabunda ka, is wala. na-break niya yung pinanggalingan niya. Which is ito. Pag nagkaroon siya ng break of structure. Okay? So, break of structure. So, pagbaba, na-break niya yung pinanggalingan niya. This is valid na break of structure kasi na-break niya to. Saka ito. Okay? Sample ulit. Pababa, liquidity, na-break niya yung pinanggalingan niya, valid siyang break of structure. Okay? So, ano ang hindi valid na liquidity? Okay. Sa tablet ano eh? Nako, ilana. So, ito. Valid bang liquidity to? Valid bang na liquidity to? Isa. Ito. Yan. Invite to speak. Yes, coach. Yes. Valid ba tong liquidity? Salita, guys. Salita kayo. Hindi sila makapagsalita. Ano lang. Ay, comment Ah, pala. Type lang. Valid ba tong liquidity? Valid daw ba yung liquidity, guys? Paano na yung tingin sa akin? Sabi dito, hindi daw. Hindi daw. Okay. Kasi, Tama to sa katagayan. okay, so hindi to valid. O, itong isa na to. Valid. Valid ba to? Hindi. Dito siya nang galing. Mga, valid ba to? Hindi. Hindi ay. Dito sa munaog. Muna sige pasok ba ko? Para dito sa... Meron na siya butang ba ko? Bangko. Ito na blue? Oh, tagal ah. Init siya. Basta yan, lahat ng kanto, pre, ano yan, liquidity yan. Oo, Internal liquidity. tsaka external yan. Yun yung Hindi, pati yung kanina sa baba. Pati yung kanina Oo, sa baba. Liquidity. Sell-side liquidity pa rin yun. Oh, yun nga yung inaalam ko sa kanila tuturo kung ano yung dapat na liquidity dito na i-respect. Oo. So ito, valid ba yan na ano, liquidity? Sagot, guys. Itong tatlo. But may question mark, valid. Di ka sure. Hindi ka sure? Di sure yan. Hindi yan sure? Okay, so eto, hindi siya valid na liquidity pero considered as liquidity siya pero internal within this structure. So magiging valid lang yan pag yung pinanggalingan mo ng liquidity dito is ma-break yung pinanggalingan niya. Which is maging ganito. Ito ang magiging valid mo liquidity kasi na-break mo yung recent high. Okay? Ito internals lang to, yung mga tong maliliit na to. Okay? So pwede ka dito mag-entry for buy. Pero dapat hanapan mo rin ng imbalance or OB at VG para mas masolid yung ano mo. Yung entry point mo. Kasi pwede ka naman mag-entry dito. Once na ma-break na yan, mas sweep, pwede ka mag-entry dyan. SL mo dito.
sa recent low. Pero kung may OBFVG ka rito, malilesen natin yung stop loss nyo. And more on risk-reward ratio. Gets? Kahit anong time frame. Ganun lang siya. Kaya wag kayo malilito na, o ito, liquidity. Once na masweep to, pasok na ako. Tapos ito yung ano ko, SL. Pag ito yung SL nyo, patay kayo dyan kasi hindi pa niya nabibreak yung recent na pinanggalingan niya. Di ba? Yeah. Kung ano yung pinakahuling high, i-mark nyo lang. Tsaka yung baba. Yan. Yan dito kayo sa loob. Ito mga internal lang yan. Internal. Once na ma-break nyo to, doon kayo, yun yung pinaka, ano nyo, liquidity. Tayo 15. Reset chart. Kaman. Amo tayo pagpamahal ako. Ito, valid ba to o hindi? Valid. Pam pam pam. May namatay nga bata kay Kuan ka. Gibuli pa. Ayun na, wala nang nagsalita. May namatay. Ano pang gusto nyo? Kain. Ano pang gusto nyo? Gibuli. Kaya ito dito sa gate. OCL tsaka na yan. Andahan muna kayo. Mag-focus muna kayo sa mga iisa, dalawa. Pag marami kayong mga inaaral, maguguluhan lang kayo. Yun muna, practice nyo, i-backtest nyo yung supply demand. Nirefresh ko lang kayo sa supply and demand. Bonus na nga yung ano na yun, yung liquidity. Nanay, fried rice lang matters. Hmm? Nana sila ni. Oh. Ano guys? Okay na? Mga egg. Mga egg. Gong, lanangin ka gong. Food court. Gong. Hoy. Break up structure. Bumaba. Na-break niya. So, consider mo to na liquidity. Okay. Pag na-sweep yan, hanap kayo dito. Ito, fair value gap. Pwede nyo pasukan for buy to. Ayan o, may zones na kayo. Binibigyan ko na kayo ng zones. Ulit, sentay mo ba? Ano mo na pagkakang sa tumbler ka? Gulay lang. Tsaka usually pag ganito, yung first break of structure ang tinitignan ko. For entry. Yan mo, biya ka na, biya ko mo. Kaya ganyan. Siguro daw. Lapos ang siguro na to. Okay.
Ang motto sa Jackson's Brothers ka, don't meet us there, beat us there. Don't meet us there, beat us there. Ayun pa pala na ito. Sabi sa manayaw. Ano, okay na kayo? Ayun, tinamaan. Goods? Goods na? Konting refresher lang tayo nun. Tapos i-backtest nyo ulit. Practice kayo ng practice lang. Kasi kayo rin magpapalakas sa sarili nyo. Kami, tumutulong lang kami. Kung di nyo kikilusan ng backtesting yan, backtrack. Di nyo makikita. Di masasana yung mga mata nyo. Gong, kawang, mata mama gong. Diba? Ganun lang. Backtest. Backtrack kayo ng mga tinuro sa inyo ng mga ibang coach. Tsaka kunyari may ano kayo, may entry kayo, tapos maraming mga nagbabadong signal, disregard nyo lang, mute nyo yung mga ibang chat. Kasi doon kayo mababaliw eh. Naka-entry kayo yung cell, tapos nagpapabay yung sa GC, yung mga ibang signal nagpapabay. Eh, kunyari, let's say, yung cell nyo nasa medium time frame pala, tapos yung nagpapabay eh, nasa scalp lang. So, di kayo sure. Magbabaliw kayo niyan. Baka i-close yung entry nyo. Tapos makikita nyo, sumusunod sa entry nyo yung ano, yung price. Iyak. Ganun ang turo sa akin na nila. Yan. Pag may entry ka, GC mo, putik na commute yan. Ganun lang. Oh, mukhang wala nang tanong, pre. Sila nga tanungin mo. Ay, magsipagtanong eh. Okay? Gets na. Wala na nagsasalita. Ayan yung zone na yan, oh. Maganda entry zone to for buy. Okay? Entry zone for buy. Okay? Ito. Tayo nyo lang do. Tapos lalong ganyan yung ano eh. Wala kasi yan yung ranging ng putik. 1 hour uptrend. Hour uptrend tayo. TikTok man. Bot, saka. Ay, di ano tayo sa TikTok. Ganito na. Abang lang kayo dito. For buy. So since sa 5 minutes natin ginawa yan, scalp lang yun. Okay? Wala ko. Okay na? Wala ko. Gets na ba? Later ba? Nakuhan ko. Maban. Taon na wala ko sa taon na. Tanong kayo ha? Na, maabot na para silog ma, magdungan na eh. Ano tayo? Ano? Entry for sell. Merap mag-sell kasi dito. Ano lang yung retracement. Para sa... Tsaka ganun guys. Pag kunyari uptrend, sakyan nyo yung trend. Huwag nyo labanan. So is... Iba naman. Meron baka nang hindi ka naka-speaker mode. Click mo yung speaker mode. Ano, okay na? Okay na guys, next time ulit ha. Pag ano, mag-class naman uli ako. Maayos. Refine natin yung mga ano. Thank you bro, thank you bro. Ay ba? Yung... Thank you! You're welcome! Thank you ng maraming ounce. Tana laki nakatawan, ngongo. Maraming salamat. Ang laki ng katawan, ngongo.
Sige, i-backtest nyo na. Testing nyo. Wag muna kayo mag-abang-abang sa sa signals. Kaya nyo yan, ha? Pag may tanong, message lang sa sa group chat o kaya PM nyo ako. Okay? Okay, guys? Okay? Okay ba? Sige, ingat. Di part, amping part. Your words. Ha? Amping part, love you part.